So guys, ganito setup natin sa Philippine Loop. Kapag ka ako namamahinga, meron tayong camping chair, yung ating top box na nagiging lamesa minsan, and then ito yung samgyup ng 7-Eleven na paborito namin ni Memeng. Ayan, tapos bumili lang tayo ng inumin. So ayan guys, samgyup sa Patabali. Good morning mga ma'am sir, it's your boy Sir Troy. Time check, 4:45 in the morning. Ngayon ay November 25. Last time nagpunta tayo ng Maliko, and then last week pala ay nagpunta tayo ng Maliko, and then last week nagpunta tayo ng Dingalan. So nag fuel consumption test tayo nun at nakakuha tayo ng 33 to 35 yata. I think ganun. Medyo parang hirap sila makapaniwala na sa setup ng motor natin ngayon na to, nakakakuha tayo ng ganun pa katipid. Yung kahit naka-naked nga lang ito naka-saddle bag, top box. Sa bigat ng bike natin na yun, paano ka nakakakuha ng ganun katipid na fuel consumption? So ngayon, magra-ride tayo uli. Short ride lang, mga 100 kilometers lang. 50 papunta and then 50 pabalik. Usually ito yung ruta ko na pantabangan na kung saan dati nag-fuel consumption test tayo nung mga ibang motor, kagaya ng PG1, yung ating Motorstar na Easy Ride CL150, at ito si Domo rin, doon din natin pina-fuel consumption test. So ngayon ganun yung gagawin natin, mag-ride lang tayo ng kung paano tayo nagra-ride, hindi tayo magtitipid, yung as is lang. And then at the same time, ito yung balance ng ruta na may panikan, may liko-liko. Ang kaibaan lang ngayong umaga, wala tayo masyadong kasabay sa daan na mga sasakyan. So hindi tayo masyado sa traffic So tingnan natin kung ilan ang makukuha nating kilometers per liter ngayon dito sa takbo natin na to, Okay. Ay deliver pa ako ng feeds ngayong umaga. Kaya na ng mga tao ko yan. So karagdagan guys sa paliwanag ko bakit tayo nakakuha ng 33 to 35 kpl last time, despite sa setup natin na mawind drag, may kabigatan, at alam nyo na malapad na So una-una, maintenance. Bago na yung ating main ignition coil. Actually may vlog ako nun, parang kalahating taon na rin yun. Bago yung spark plug, fuel and air filters, bago lahat. Kumbaga nasa talaga si Domo ngayon, nasa pristine condition. Bagong change oil din tayo. Kadena natin is ganun pa rin. Sprocket set natin is 42 teeth pa rin. Kumbaga parang naka 15, 42 teeth tayo ngayon. For for top speed yun, less torque yun kasi compare sa 45 teeth. Iba talaga yung hila or hatak ng 45 teeth. Tapos sa gulong natin, same pa rin yung size kasi doon sa R93 natin na 120 at 160 ay parang kasukat lang sila nung ating 100 at 130 ngayon na Cross S. Parang stock tires pa rin yung size, ganon. So ngayon magpapa full tank muna tayo. Kung saan tayo mag-i-start or magpapa full tank ay doon din yung ating end point. Tapos this time i-reset na natin yung kanyang trip meter para kung ilan yung distansya na matakbo natin. I-divide naman natin yung final na gasolinang ikakarga. Hindi ako makahiga sa usok, grabe. Ayun, open na. Unleaded, full tank. Sige, pwede na po yan.
kung mapapansin nyo, no, yun, malapit lang sa butas yung gasolina. Palabas na. And then maalala ko, i-restart nga pala natin yung isang trip meter. Ayan, trip 1. Ayun, 0 na yung trip 1 natin. So simula nung ni-refresh natin yung mga pyesa or mga ano ni Domo, mga parts na kailangang yung tawag dito, yung mga nagagamit, ganyan, spark plugs, ignition coils, oil, fuel filters, change oil, ganyan, parang balik, parang brand new si Domo, no, manakbo. Sa tamang pag-aalaga ng motor, talagang ano, makakatipid din kayo sa long term na fuel consumption. Kasi kapag yun din yung isa ko na-realize na nung sinulit-sulit ko yung mga gamit na like ignition coil, mga filters, ganyan, yun din yung isang nagpapabagal sa motor at nagpapahirap ng consumption. Kumbaga, mas dumadami yung pasok ng gas kumpara sa hangin, ganyan. Tsaka syempre hindi na pristine condition, hindi na good condition, ganyan, kaya lumalakas sa gasolina. Yun din yung isang reason bakit hindi lang yung gulong natin na oversized tire nun. Kasi doon sa Corsa na 140, ang fuel consumption natin dati doon ay nasa around 27 to 29, ganyan. So hindi lang naman din yun yung reason kung bakit minsan bumababa yung fuel consumption ng ating mga motor. Nasa maintenance din yan. And just like that, after 10 minutes, I think, or wala pa, ay nasa bayan na tayo ng Rizal. Actually, doon sa pinagpagasolinahan natin, mga nasa around 15 to 17 kilometers. Ito yung isang inam kung bakit 400cc rin yung i-register ko sa Philippine Loop at hindi si Venture 150. Kapag kailangan ko ng medyo magmadali ng konti, may hinahabol na oras, pwede akong magmabilis, pwede ako tumaas ng konti sa limitation ko. Ganda, grabe oh. Okay, ganda ng langit, kulay pink. 45 minutes after nating mag-take off sa bahay ay narating na natin ang bayan ng Pantabangan. Ayan, may mga pailaw na rin sila, no? Good morning, Pantabangan. Morning, morning. Ayun, mas maliwanag na dito. Oy, grabe yung ulap na yun, guys. Dito pa lang nakikita ko na. Sana meron talaga yung spot na nakikita ko lagi dito sa may Malbang. Grabe. Grabe ang lamig. Naninigas na yung aking kamay. Buti na lang nag-hoodie ako ngayon. Riding jersey at hoodie. Kaso sa kamay talaga malamig. Grabe ang lamig pala dito sa Pantabangan pag umaga. Oh wow. Wala masyado, no? Dito pa lang. Dito pa lang yung aming spot. And guys, kilometer 9 Malbang. Ayan, dito. Wala tayong dalang kahit anong pagkain, my gosh. Ano ba yan? Wala tayong dalang kahit anong pagkain or tubig. Pero merong magandang view. Okay. So, ayan guys. Yan ang ating view ngayong umaga. Yeah. Wow! Ay nako. Mas masarap pa rin talaga tignan itong kabundukan, ano. Last week tinggalan tayo eh. Dagat at bundok. Ito naman dagat ng kabundukan.
And okay na tayo dito sa spot na to. Lipat tayo ng spot. I think gusto kong maupo doon sa Pantabangan Lake sa Intang. Ang ganda ng mga tumatawid na makakapal na ulap na yun, ano, doon sa bundok. At the same time, nagugutom na rin ako. So parang hindi ko pa malaman kung anong gusto kong pagkain. Pero parang gusto ko ng samgyeopsal. Meron na bang bukas na samgyeopsal ngayong ganitong umaga? Okay. Alam ko na. Cheesy samgyeopsal. Morning po. Yes po. Papainit na rin po. Kuha lang po ako sandaling tubig. Okay na po? Yes po. Astig samgyup sa umaga. And then punta tayo sa may Intang. Okay, kanan. Yan. Basta sundan nyo lang yung Highland Valley Villas Resort and Spa na yan. Papunta na kayo ng Intang Lake nyan. Highland Valley Villas. Gumagawa pala ng bagong daan dito. May additional pa sila dun. Alam ko something ano na tong something 3-star itong Highland Valley Villas. Nung ginagawa ito, nakapunta na tayo dito. And hanggang ngayon hindi pa tayo nakakabisita dyan sa loob na yan. Kaya sobrang tampo sa atin ng tropa natin na may-ari nyan, si Nico. Anyway, shoutout sa Highland Valley Villas. Bisita tayo dyan soon. Very soon. Mataas po ang tubig ngayon, ano? Saan po? Sige po, iwanan ko na lang po. Ayan. Ala pong barya mamaya na lang po. 30 pesos for, I think hindi naman entrance fee ang tawag doon, parang environmental fee. Kasi may mga nangangalaga pa rin dito. Wow. Ngayon ko na lang ulit nakita itong ganito kataas. Kasi dati dito lang sa may itong kinakatayuan natin na to, may tubig na dito, no, nalulusungan na. Wala pala tayong mapupuntahan doon. Lahat pala ito ay ayan, may tubig na. Galing. Alam ko na. Picture mo na lang tayo dito. Dati dito lang ang lusungan nila dyan sa may bandang blue na yan, ano. Lusungan ng mga jet ski tsaka bangka. And then ito naman, nabababa ito hanggang doon eh. Tapos may parang ano pa doon, maliit na isla yung kung saan pwedeng magtambay. Kumbaga meron pang lumubog dyan na daungan ng mga jet ski, something na ganyan. Napapasok yung tulay. Oh wow. Sige, panik tayo dyan. So guys, ganito setup natin sa Philippine Loop. Kapag ako namamahinga, meron tayong camping chair, yung ating top box na nagiging lamesa minsan. And then ito yung samgyup ng 7-Eleven na paborito namin ni Memeng. Ayan. Tapos bumili lang tayo ng inumin. So ayan guys, samgyup sa Pantabangan Lake. Grabe, ang sarap ng samgyup. Okay. Panik muna tayo dito para masilip ko naman kahit papaano itong bridge. Naka-stock pipe lang ako. Pantabangan view deck.
Sige po, bibigay ko na lang po sa kanila. O, bibigyan ko pa daw kayo sticker. Merong nanghingi ng sticker sa atin dito. So, nung bumagyo, nitong bagyo lang tumaas ang nitong nakaraang bagyo, o matagal nang mataas yung matagal-tagal na. First time ko lumakad dito sa, na to, Hanging Bridge. Shoutout na rin sa Imprint Customs, nagpalit tayo ng white kasi kanina naka-black tayo. Na dumihan kasi yung black na jacket natin. Marami kasi tayong dalang gamit dahil yung ating luggages at saka yung mga saddle bags natin, basta yun, may mga gamit na yon na pang Philippine Loop. Yun na yung pinaka-setup talaga na pinapractice ko ngayon na itakbo-takbo, ganyan. Kumbaga, kung paano tayo nagbablog ngayon, Maliko, Dinggalan at itong Pantabangan, ito na yung practice. Kumbaga parang pinaka-practice run. Ganyan. Na ito na yun. Ganito rin yung gagawin ko sa Philippine Loop natin. Mapunta tayo ng Visayas at Mindanao. And shoutout doon sa dalawang bata na kasama natin. Bait ng dalawang bata na to. Ayan, ang taas ng tubig, Sige, una kayong dalawa. Ganun pa rin siya. Hindi basta-basta nasisira yung mga kahoy, kahit nauulanan, tsaka nababagyo. Dati, mahilig tayo sumama doon sa isang family friend natin na may mga jet ski. Mahilig mag-jet ski. Tapos dito. And isa pa pala, itong Pantabangan Lake ay kilala rin ito sa may pinalubog na bayan kasi dati dito, and then kapag bumababa yung level ng tubig, lumalabas daw yung cruise ng dating simbahan ng bayan na nandito sa ibaba ng lake. Sa ba yon, sa Highland Valley Villas yon, yung na yon? Doon pala nila nilipat. Wala yung mga jet ski nila ngayon, or binababa lang nila pag merong mag-jet ski. Parang alam ko ganun nga lang. Binababa ng Highland Valley yung jet ski pag merong magra-ride ng jet ski. So okay na tayo dito sa Pantabangan View Deck. Actually dito talaga yung Pantabangan View Deck. Doon sa kabila, somewhere doon yung I Love Pantabangan na signage. Yung papunta ng yung papunta ng kabilang barangay. Pupuntahan din natin ngayon yon. Sisilipin lang natin, pipicture-picture ng konti, ganyan. Ito guys, isa pa sa na-meet natin si Sir Manny. Medyo tinur na tayo dito. Saan ka sir? Dito ka sa Highland Service ako ng mga empleyado ng Highland. Service sa Highland Valley. Pwede ring tour guide kung gusto nyo. At kung mag-stay kayo, pahatid sundo mula Highland Valley, pababa rito, si Sir Manny ang bahala sa inyo. Yes. Thank you Sir Manny, nice meeting you. Nice meeting you, sir. Yeah. Ingat sir, ingat. Ingat po. Pantabangan Dam, 4 kilometers, 3.7. Sir, morning po. Saan po ito mo, boss? Dito lang sa Aleb Pantabangan. Tapos silipin ko yung bagong renovate na old guest house. Pantabangan ba yun? Sa Pantabangan Lake. Opo. Ano pangalan yun, sir? Troy Mirador, taga Talavera. Parang galing din ako dito ng 2 weeks or 3 weeks ago yata. Tapos hindi ko napuntahan kasi dito ako napunta sa hydro plant nung nakaraan. Kaya binalikan ko ngayon. Salamat sir. And then pakita ko lang sa inyo mabilisan yung dam, bawal kasi mag-park dito kung tutuusin. Ayan. Yan ang itsura ng dam. Oh my gosh, nakakalula. Wala palang umaagos na tubig ngayon. Ayan. Ang ganda dito. Ang payapa at ang lamig. Kasi bukod sa nasa taas na ng bundok, puro tubig pa yung paligid. Ito nung bata kami, nung dinadala kami dito ng mga parents namin, madami talagang kumakain dyan. Maraming nagpipiknik, kumbaga. Madaming bumibisita rito. Kasi maluwag na maluwag dito. Hanggang ngayon naman maluwag naman. Nia Pantabangan Lake Resort Hotel. Ito na nga siguro yun. Sir, Papunta
Sa NIA, sa Pantabangan Lake Resort, mag-i-inquire po. Tsaka papik. Sa resort, sir. Opo. Pangalan lang, sir. For record lang. Okay. Salamat, sir. First gen. Ito. Okay. Oh, lalim. NIA, Pantabangan Lake Resort Hotel. Ito na ba yun? Oh my gosh. Ayan. Sir, good morning. Bisita lang po. Kanina, sir. Dito lang sa resort, silip lang. Opo, open po ba to ngayon? Ay, open. Anong po natin? Wala lang, binisita ko lang kasi bata pa ako nung huling napunta. Parang Kasi may ikon dito, may entrance. magkano po? 100. 100, okay. Pero hindi naman ako mag-ano muna sa ngayon, mag-i-stay. Ano lang, siguro Yung ikon nga. parang day tour, ganyan lang. Yung 100. Okay. Oo nga, bagong ano na siya. Bagong gawa na siya. Ang ganda ng view dito. Layo doon tayo galing, guys, oh. Sa may ano na yun. Malayo rin pala yung paikot papunta rito. Kanina nag-inquire ako. Hindi na tayo pinagbayad ng 100 pesos para sa entrance fee. Napakabait nung manager dito. NIA Pantabangan Lake Resort Hotel. So dati kasi ito ay guest house, old guest house na private lang. Puro mga sosyaling tao at mga high class ang nakakapunta lang dati dito. Pero ngayon, nung napunta na siya sa NIA, ginawa na nilang pang-public. Alam ko NIA rin dati ito eh. And then ito yung isang pwede nyong enjoyin dito sa yung kanilang pool. So nag-inquire ako kanina sa halagang 3,500 pesos. Good for 4 person na yon. And then may access pa kayo sa pool. Tapos may maganda kayong view. And then pwede naman daw magdala ng ihawin, pagkain, liquor. Kasi nga for public na siya. Ayan o, ang ganda ng view dito sa paligid. Bundok at saka yung lake. So 3,500 for 4 person overnight. Okay na yun, ano? Plus solo nyo. Possible na solo nyo kung weekdays kayo pupunta. Pero kung weekends naman, kadalasan may makakasabay kayo. Hindi naman daw usually napupuno. Seasonal lang yung puno. So okay na tayo dito sa Pantabangan. Uwi na tayo at magpapa full tank at magko-compute tayo ulit ng ating fuel consumption vlog. So 1 bar pa lang yung na bawas sa kanya. I think mga 1 or 2 liters na yun. Ganon. Thank you Pantabangan Lake Resort. Ayun yung hydroelectric plant sa baba, oh. Ang lamig dito. So paano mag-picture si Sir Troy pag mag-isa lang? Ganito lang. Abang-abang lang tayo, 10 9 takbo 6 5 4 3 2 1. Okay. Sample picture. Oh, di ba? Ang bangis. Thank you.
moment of truth. Okay. Dito tayo sa may lilim. Dun. Meron ba nun? Oh! T5. Unleaded po, full tank. Sige pa po. Apo. Kahit kung kaya po sakto 200. Ayan. Okay. Same lang din sa kanina, no, malapit sa butas or nasa butas na siya. So 3.72. Tapos ang natakbo natin 3.72 liters. Ayan guys. At ang natakbo natin ay 111.3. Okay guys, ito 111.3 divide 3.7. Ayan, 30 kilometers per liter yung ating fuel consumption. Ganyan kasi ako guys mag dahil hindi ko masyadong na-accuratean yung dito sa Dominar. So ayan guys, naka 30 tayo, 30 kilometers per liter. Last time nakakuha tayo ng 33 or 35 sa 187 yon na kilometers. Ngayon ay naka 111 tayo. So para sa akin, matipid na po ito para sa 400cc. Yung ibang 400cc na alam ko, basta lagpas na ng paglagpas na ng single cylinder, yung mga twin na, maabot na lang yan ng 23, 24, ganyan. So sa lahat ng 400cc na na-testing ko, ito ang pinaka matipid. Kaya hindi ako nagkamali na ito yung kinuha ko. At proud na proud ako dito sa Dominar ko. Dati kasi, yung nasa isipan ko, ayaw kong kumuha ng Dominar kasi Bajaj. Pero alam mo, in long term pala, talagang makakatipid ka. Mura ng maintenance, mura pa ng gasolina, konsumo, no? Grabe. 30 kilometers per liter. Para sa kagaya ko na hindi nag-free wheel, puro engine brake. Ang riding style ko kasi guys is lang ako 4,000 RPM, nagsishift na ako, no? Hindi ako masyadong sagad-sagad. Yun yung standard ko. Hindi naman sa nagtitipid ako, parang yun na yung normal. Alam mo yun, lahat tayo may kanya-kanyang normal na paggamit ng sasakyan. So ganun ang riding style ko. Anyways, yan ang vlog natin para sa Pantabangan ride, fuel consumption vlog. Kasi marami talagang di naniniwala doon sa nakaraang vlog natin na 33 kilometers or 33 to 35 kilometers per liter na fuel consumption. Kaya inulit natin ngayon. So yan guys ang vlog natin para ngayong araw. Maraming salamat sa panonood. At kung nagustuhan niyo yung video natin, at kung gusto nyo ng mga ganitong video, mag-subscribe kayo sa ating channel. At huwag nyo kalimutan i-click ang bell notification para updated kayo pag may bago tayong video. Okay? Ride safe and see you on my next one.